So ito pa, sunod mga kababayan. Bukod dyan mga kababayan sa sinabi ni Boying, no? Bubuhayin at sabi nga niya, hindi dapat kalimutan talaga ang ganitong kaso. Boying Rimulya, bubuhayin ang investigasyon sa Parmali. Halaka, sisiyasatin muli ang Parmali. Ito na nga, mga kababayan. Hala, Diyos ko. Muli namang sisiyasatin ni Ombudsman Rimulya ang Parmali scandal na isa sa mga sinasabing kaso ng korupsyon ng nakaraang administrasyong Duterte. Balita. Hala, Diyos ko. Kaso ni Sara, bubuhayin, kakalkalin. Pag napatunayan, ipasa sa Congress, sa Senate, bubuhayin yung impeachment na naka-archive. Tapos conviction or acquittal ang aantayin natin. Ngayon, imposibleng i-acquittal to. Conviction talaga labas dito. Tapos plunder, kulong. Hala, ang plunder pa naman habang buhay ito. Depende na lang kung may presidenteng papalit kay PBBM at bigyan ng pardon si Sara, makalaya siya. Hala. Tapos ngayon bubuhayin pa yung Parmali. Sino ba yung nasa Parmali? Naku mga kababayan. Naku, ito ha. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rest. Steve! Like po tayo ha mga kababayan. Sa manumalyang flood control project at issue sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isilipin din ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kontrobersya sa Parmali, isang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa DBM Procurement Service para mag-supply ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod nito ng panawagan ni dating Senador Richard Gordon na muling balikan ng bagong ombudsman ang nasabing kaso ng unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee ilang taon na nakakalipas. Ayon kay Rimulya, nagkaroon man ng mga pagdinig ng Senado noon, hindi na ito umusad kaya marapat lamang na muling bigyang pansin. Hala. Sisilipin natin yan. Nako, sisilipin natin yan. Ha? Kita niyo mga kababayan. Nako, eto na nga. Alam niyo sa totoo lang, mauubos itong mga Duterte senador. Ako na nagsasabi sa inyo, si Bato makukulong hulihin ng ICC, si Bongo makukulong dahil sa Parmali, tapos si Sara makukulong. Sinong matira? Si Aimee at si Robin? Anong gagawin nilang dalawa dyan? Si Aimee puro chisme, si Robin puro kain. Ano may tapos si Marcoleta naman nag-uulyanin na. Hala, Diyos ko, mauubos, tatlo na lang. Tapos si Alan Cayetano, buburahin daw sa 2028. Putang ina, walang matitira sa kanila. Oh, si Alan Cayetano daw, buburahin na sa 2028. Mauubos talaga. Alam nyo, ito na yung masasabi ko na, God, save the Philippines. Ay, nako. Oy, si Aimee, tandaan ninyo ha. Babaliktad na naman yan. Pakinggan ninyo ang sabi ni Rimulya ha, patungkol sa Parmali. Committee, ilang taon na nakakalipas. Ayon kay Rimulya, nagkaroon man ng mga pagdinig ng Senado noon, hindi na ito umusad kaya marapat lamang na muling bigyang pansin. Sisilipin natin yan kasi nga parang nakalimutan na Ma'am Lourdes, hello po. Pero hindi dapat makalimutan talaga yung mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw mo. Maraming nagsasabi na may nangyari na masama mo. Iginit din ng bagong ombudsman na posibleng masangkot sa investigasyon maging ang mga matataas na opisyal mula sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Depende yan sa mga ebidensyang madidiskubre. Yan ang balitang kumpirmado. Hala, nako. Depende. Tapos madadawit daw itong mga mga dating miyembro, no? Dating miyembro ng gabinete ni Digong dito sa Parmali. Si Lau at saka si Bongo pa naman ang connection dito. I-search ko lang ha mga kababayan. Parmali. Ayan. Ito ha mga kababayan. Actually, dito pa naman makikita natin dito yung sino yung nasa, yung konektado. May mga connected ito mga kababayan sa Parmali ni Digong. Naku po, mga kababayan, patay si Bongo dito. Oo, may may tawag doon yung connect. Na-save ko yun kanina Naku, sino ba ito mga kababayan? Yung mga sangkot. No, actually mga kababayan, 11 billion po ang nawawala diyan sa Parmali na yan. Naku, walang ligtas sa pananagutan. Diyos ko, eto na mga kababayan. Ito po yung patungkol sa Parmali ha.
mga kababayan, ito, DCRH, pakinggan ninyo. Sabi ni Boying, Okay. Tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan. wait lang ha mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo ha. Muli namang sisiya sa atin ni Ombudsman Remulla ang Farmally Scandal na isa sa mga sinasabing kaso ng korupsyon ng nakaraang Ma'am administrasyon Chana Duterte. Maxine, Balita maraming mula sa salamat Korte po Suprema, hatid sa ni iyong Radyo $10 super sticker. Thank you so much po. Patrol, Steve Rest. Steve! Tony, bukod sa manumalyang flood control project at issues sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isilipin din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kontrobersya sa Farmally, isang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong piso kontrata mula sa DBM Procurement Service para mag-supply ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod ito ng panawagan ni dating Senador Richard Gordon na muling balikan ng bagong ombudsman ang nasabing kaso ng unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee ilang taon na nakakalipas. Ayon kay Remulla, nagkaroon man ng mga pagdinig ng Senado noon, hindi na ito umusad kaya marapat lamang na muling bigyang pansin. Talaga sa totoo lang, yung mga i-final noon nila, tawag dito, nila Gordon, nila Trillanes, nila Hontiveros, nila sino yung si Franklin Drilon, ay sa totoo lang mga kababayan, nawawala po yun kasi nga hawak ni Digong ang batas nung siya ang nakaupo. Maskin nga ngayon nga, hawak pa rin niya eh. So ngayon mga kababayan, ang nangyari nga, napalitan na nga itong ombudsman. So sabi nga ni Carpio, 'di ba, ni dating si Carpio, no? Sabi nga niya, ang huling pag-asa ng gobyerno ay si Boying. Nako po, ito po mga kababayan. May ads lang po ha. Mabubuhay talaga lahat mga kababayan. Nako po. Ha? Yung pinaglalaban noon ng mga liberal, yung pinaglalaban noon ng mga katiwalian, ni Secretary Remulla. Nakita naman po natin under his term na ang DOJ marami rin talagang magawa. Yung ICC ni Duterte, yung kay Kibuloy. So, and all the other cases that DOJ has been filing. Sa tingin niyo po ba magkakaroon ng malaking change with him helming yung ombudsman? Yes, to be fair to Secretary Remulla, he was doing a good job in the investigation of the Isa Bongero at saka yung mga flood control projects. He was on the right track. So if he does the same thing as ombudsman, he can be the savior, no? But if he engages in selective prosecution, it will be backfire. Si Risa Forcelo po. We are at a critical crossroads in our history. Yes. Because talagang people have lost faith in all institutions of the government. Sudo, And ito na yung pag-asa natin to restore faith in the government. Patay. But he has to be fair. He has to go where the evidence leads him. Kahit sino. You are, whether you are the senator, congressman, or even the vice president, as long as there is evidence, he should pursue. Diba? So, Justice, Si Antonio Carpio na mismo nagsabi niyan. Si Boying ang pag-asa. Halaka. Naku, mga kababayan, ako na mismo nagsabi sa inyo. Patay talaga. Ito na, Boying, rumisbak na sa mga Duterte. Naku, nangangati yung ulo ko. Alam nyo, inaantay ko lang eh. Antayin natin siguro, tama nga naman ang sabi ni Amy, mga kababayan, na malayo lang 2027. Makulong na si Sara. Allah. Totoo kaya, mga kababayan? Ha? Ma'am Delia Rosario ng Serisa Force, naku, may lamok. Mag-iyakan talaga sila. I'm sure. Mag-iiyakan talaga sila. Maniwala kayo sa akin. Itong mga DDS talaga, naku. Kahit sino po, mga political analyst, ito pa yung dating Justice Antonio Carpio at saka si Franklin Drilon, no? Pakinggan niyo. Si Franklin Drilon. Magandang umaga sa iyo, former Senate President, former Justice Secretary. Na-miss ko na ito, ha? Senator Franklin Drilon, isn't that mayong aga, Senator? Good morning, sir. Pakinggan How are niyo. you?
Good. I'm here in Iloilo. Maayong aga. Mamayong aga, hindi namin Pakinggan niyo si Drilon, pamahaw ah. mo. Uy, pakunga pa ba? Hindi pa rin siya nagbi-breakfast, partner. Pamahaw sa amin is breakfast. Breakfast, So, ay, masarap. Oh, wala na akong ginawa dito kung hindi kumain. Ayan. Correct. Ang serbisyo niya. Napatawag kami, Senator, kasi gusto namin gabayan mo yung ating mamamayang Pilipino. Kasi di ba naging controversial yung pag-appoint po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla as the Ayan new na, ayan na. ombudsman. Pakinggan natin. Ano po ba ang trabaho ng ombudsman? Talaga bang Pakinggan ninyo yan. makapangyarihan po ng posisyon na ito, sir? Pakinggan ninyo ha, mga kababayan, kung anong ibig sabihin or anong trabaho ng ombudsman. Kung makapangyarihan ba talaga ito. Actually, sa totoo lang mga kababayan ha, ang ombudsman po ay mas makapangyarihan pa sa presidente. Ha? Ito. Ang trabaho ng ombudsman ay siya po ang nagbabantay ng ating mga kawani sa pamahalaan. Ang pag nagkamali o naggumawa ng kalokohan ang isang kawani ng pamahalaan, yan po ay nasa jurisdiction ng ombudsman, hindi po sa fiscal. Naku. Ang trabaho ng ombudsman ay ang mag-prosecute ng mga kaso o public officers. Yun naman po mga fiscal natin ay mag-prosecute ng crimes doon sa private sector. Yun po ang pagkaiba. So, sa palagay po ba ninyo, magandang choice si Remulla bilang ombudsman, Senator? Tama po na, intindihan niya na po ang trabaho. Galing siya sa kagawaran ng katarungan. Pareho ang trabaho ng kalihim ng kagawaran ng katarungan at ombudsman, prosecution Patay. of offenders. Kaya pala mga kababayan, pinag-initan ni Amy at ng mga Duterte itong si Buying. Kasi bakit? Si Buying ang tinik sa kanila. Nako, ito na nga mga kababayan. Nako, masakit-sakit si Buying. Oo, nako po, mga Duterte. Ito na ba yung sinasabing the downfall? Mga kababayan, hindi ko naman masabing the downfall. Ayaw ko magsalita ng patapos. Ayaw kong pangunahan. Pero ayon sa aking puting uwak, nakita, naaninag ko na kasi. O yung reflection sa salamin sa likod ko, naaninag ko na kasi na may makukulong hindi umabot ang 2027. Tapos merong assistant ni Digong noon, makukulong din. Tapos may isang senador hulihin ng ICC. Tapos yung isang senador buburahin sa tagig. Tapos yung isang senador, si Amy, harasin. Ay nako, mga kababayan, ito na ba yung sinasabi na kami ay apoy na hindi mapatay? Kami ay apoy na hindi mapatay. Yun lang yung aking reaction ngayon mga kababayan.